ano, ilang buwan ka nang pabalik-balik dyan sa daim na yan na hindi mag-successful yung registration. Tama naman yung inilagay mo ng mga ID, hindi naman expired yung ID mo. Yung picture mo, malinaw naman. Pero ayaw pa rin ma-approve. Kung ano-anong balibaliktad ng cellphone mo ang ginawa mo, tama naman yung kung ilang MB ang ipinasa mong file, tama din naman yung bank account mo, kagaya ka ba sa kanila na hindi ma-approve-approve? So, share ko yung ginawa ko nung sa akin nung nakaraang buwan kasi almost 2 months, mag 3 months ko siguro na paulit-ulit ina-apply. Nag-apply ako through computer, ayaw pa rin. Nag-apply ako through cellphone dun sa SSS portal, ayaw pa rin. Almost 3 months ako na paulit-ulit na ganun yung ginagawa ko. So, walang nangyayari. Laging nare-reject yung pagpapasa ko. So, tama yung picture ko ng ID, yung, di ba sa demo niya sa YouTube, nakaganyan. Pero kung nakaganyan yung ID, pipicturean mo, di ba? Yung ATM mo, tapos yung ID mo, tapos may isa ka pang picture na ipapasa na nakaganyan. Nakita yung mukha mo, tapos chest level, nakaganyan. Okay? So, laging ganyan yung ginagawa ko. Tapos, yun ang sinusundan ko kung ano yung nandun sa tutorial nila dun sa YouTube. Tapos, kung babasahin mo dun sa tutorial sa YouTube, ang dami nila, halos lahat ng comment dun sinasabi na hindi naman nagsasuccessful yung kanilang pagre-registered ng DAEM. Then, ang ginawa ko, kasi ang tagal nga, halos 3 months ako naghihintay na paulit-ulit na ganun. Hindi naman expired yung bank account ko, maayos naman yung ID ko, malinaw naman. Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa branch nila. Doon sa East Avenue, doon ako nagpa-process. So, ang office nila is nandito na sa may tapat ng LTO. Okay? So, pagpunta ko doon, pumasok ako doon, ang itinuro ako ng 59 natin, itinuro ako na maghintay doon sa E-Center. So, tatawagin kayo, may pila doon, tapos pag kayo na ang nasa pila, tatanungin kayo sa kung ano yung concern nyo. So, doon sa pila na yun, hindi lang yun lahat DAEM. Yung iba, may ibang concern pa. So, pipila kayo doon para kumuha kayo ng ticket. So, ang ticket, andun yung number para sa inyong concerns. Tapos, pagka tinawag na kayo, doon sa number nyo, pag tinawag na kayo, ang hihingian kayo ng valid ID, dalawa. Pero sa akin, may dala kasi ako, ang dala ko kasi is driver's license. Ang pinakita ko kasi driver's license at saka yung ID ko ng security guard kasi yung SSID ko, yung lumang SSID ko is wala na, nawala. So, yun ang dala ko. Tapos, ang sabi nung nakausap ko doon na teller nila doon, hindi daw primary ID ang ID ng security guard or license ng security guard. Alam kung ano, pero yun ang sabi niya. So, buti may iba akong ID dala. So, okay naman din. Naghintay ako ng ang ginawa niya pala para same lang din ang ginawa niya sa ginagawa natin. Kaya lang, ang pinagkaiba lang, doon kasi sa demo, nakaganyan. Di ba? Sa demo doon sa YouTube nila, nakaganyan. Pagdating doon, hindi pala, nakaganon. So, andyan yung camera, andito ka sa likod, nakaganon yung ano mo, yung ID. Kasi di ba, papapicturean sa inyo yung ATM nyo na nakalagay yung bank account at saka yung valid ID nyo. Tapos, pagkatapos ng picturean, pagkatapos mo mag-send ng picture na ganun, magsisend ka pa ng picture na yung nakaganyan. Ang turo dun sa demo, ganun. Diba? Dun sa demo sa YouTube. Pero pagdating ko dun, ang sabi nung teller, sir, iusog mo pa. So, nakaganon ako dun sa computer. Parang nakaganyan. Nandyan yung ID. Right? Nakaganon. Hindi ganon. Ganon. Yun ang pinagkaiba na itinuro, prosesong ginawa dun. Yun lang ang pinagkaiba. Tapos na-approve. Okay? Ulitin ko. Doon sa ginagawa kasi natin nakaganyan, di ba? Magpipicture, samot-saring picture na, maraming picture na ang ginawa. Kukuha ng picture na nakaganyan, pero nagpi-fail pa rin. Pagdating doon, hindi pala ganyan. Igaganon mo pala, then igaganon mo siya, tapos andun yung camera na kukuha or cellphone. Kasi cellphone lang din ang ginamit sa akin sa picture, tapos ipinasa niya sa kanyang computer. Okay na. Nag-successful. Ganun lang. Bakit sa atin hindi magawa, hindi mag-successful? Kasi ganun ginagawa natin eh. Same lang naman eh. Same lang na proseso. Kaya lang, sa atin, ang ginagawa natin, sinusunod natin yung instruction nila sa YouTube na nakaganyan. Na which is, pagdating doon, hindi pala, nakaganon pala. Na ang ID mo is mas malapit doon sa camera ng cellphone or yung device na kukunin mo pag picture para mas makuhaan na mas malinaw. So, akala kasi natin na nakaganyan yung card para makuhaan tayong lahat ng malinaw.
Pero hindi, ang ginawa doon, ganun. Then naghintay ako ng 1 week. Umabot ng mga 9 days yata. 9 working days. Tapos nag-successful siya. Then, pagka-successful niya, niloan ko na kaagad at yung na-loan ko, natanggap ko na. Gusto mong malaman kung paano ako nag-process ng loan online? Sundan mo, mag-upload ako ng sunod na video. Okay? Ayan, so hanggang doon lang. Sana nalinawan kayo or nagkaroon kayo ng guide sa kung paano makapag-register ng DAIM. Kaysa paulit-ulit, ang tagal. Ang dami kaya doon sa ang daming nagko-comment doon sa YouTube na ang tagal daw ng hindi nagsasuccessful ng kanilang registration. Okay? So ayan, hanggang doon lang. Siguro sooner mag-upload ako sa kung paano ko successfully na nakapag-loan online gamit ang SSS portal. Okay? Hanggang doon lang. Maraming salamat. Thank you.